Greetings mga kababayan. Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Harinawa, kung saan man po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang Batas Pinoy po ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan sa mga episode natin ay huwag po niyong maituring na isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic purposes only. Dahil wala naman po tayong kakayahan itong ating platform na ma-interview kayo at masuri pa ang inyong mga dokumento. Maraming salamat po. Ito po ay medyo may pagka-emotional at medyo mukhang hindi ka paniwala na nangyari ito, pero talaga pong nangyari ito. Madalas nating marinig. Ang sabi niya sa akin, "Hello, attorney, magandang gabi po. Ay gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyo kasi yung kapatid ko, ito po ang kwento niya. Itago natin sa pangalang Zian. Yung lola po ni Mrs. ay namatay. Ngayon, sa kanya po iniwan yung deed of sale ng lupa na nabili ng lola na wala pang titulo at deed of sale lang ito. Binili ito ng lola noong 1979 pa. Okay? At ito ay mayroong 3,300 square meters yung area. At during the time, 4,300 lang ang pagkabili nito. Ngayon, ito pong lola nito, merong pong anak, no? At yung mga anak nito, yung iba ay namatay na, yung iba naman buhay pa, 5 ay nakatira doon sa lupa ng kanilang compound. At itong mga anak nito ay maayos naman, karamihan ng mga anak nito ay maayos ang buhay, binigyan ng puhunan ng kanilang magulang. At merong isa, merong restaurant, may hardware pa. Okay? At yung isa, meron namang van na pinaparenta pa niya. Pero yung kanilang magulang na doon nakatira, ay nagulat na lang yung kanyang asawa na nakita niya na yung matanda is living in a very lurid situation, no? Hindi napapaliguan, hindi naasikaso, hindi nabibigyan ng tamang pagkain, na malnourished, at nagkakaroon ng sore bed, no, sa likod nito. At medyo, dahil hindi napapaliguan, medyo iba na yung amoy. So, siyempre, medyo yung matanda naghinanakit sa kanyang mga anak na matapos daw niyang mabigyan ng kabuhayan sa katandaan niya, ay ganito pang ginawa sa kanya, nandidiri sa kanya. So, ang ginawa niya ay dito sa misis niya, iniwan yung deed of sale. No? At pinagbili na yung deed of sale na yan ay para yan sa inyo at saka sa inyong anak. Huwag nang ibigay dun sa kanyang mga anak. So hanggang sa kinamatayan na po ito ng matanda. Ang tanong ngayon po nito sabi niya, pwede bang mapatransfer sa pangalan niya yung titulo at saka sa anak niya base yung sa deed of sale? Kung base dito sa kwento mo, kung ang magiging basihan mo lang yung deed of absolute sale, na kahit na notaryado yan, na binigay sa iyo, pero wala namang kaakibat na kasulatan man lang na sa iyo ibinigay o sinulit yung lupa, parang ikaw na rin inassign sa iyong rights, hindi ito maging basihan lamang, no? Kasi una, may anak yung matanda, no? Kahit na sabihin natin na siya ay napinabayaan ng kanyang mga anak, ay mga compulsory heirs pa rin niya yung mga anak. Sabihin natin na yung mga anak walang utang na loob, walang konsensya. Maaring ganun, pero yun talaga ang batas. Sabi nga natin noon, hard is the law, but that is the law. Dora said Dex. So, ang nangyari dito, mananaig pa rin yung kung ano yung sabi ng batas by operation of law. So, sino yung tagapagmana? Ang tagapagmana pa rin ito yung mga anak na sabi natin lapastangan o walang respeto, walang utang na loob. Ibang usapan yun kung yung pagbigay ng
lola sa inyo ay mayroong kaakibat na sulat man lang na itong lupa ko o ito binigay ko na sa iyo dahil yung anak ko ay ganito, ganito, ganito. Ay walang utang loob, hindi ko sila bibigyan, walang utang na loob. Pwede rin yun. Or, kung buhay pa sana yung lola, ay gumawa siya ng deed of sale, ng last will and testament. No? Kung saan, doon sa last will and testament, pwede niyang i-disinherit yung kanyang mga anak na walang utang na loob. I-disinherit niya, itinakwil niya. Pwede niyang gawin yun dahil yung kanyang anak ay halimbawa ay pinabayaan siya, walang utang na loob, lapastangan. No? Pwede niyang i-disinherit yun. No? Pero, ma-disinherit na yung anak sa pamagitan ng pagkaroon ng last will and testament. Hindi naman ito na isagawa. O kung hindi man na-disinherit yung anak, mayroong last will and testament, ay ginawang voluntary heir o beneficiary itong misis mo. No? Dahil sa kanyang kabutihan na ginawa niya sa lola. No? Pero in this particular case, wala naman kasing kaakibat na kasulatan. Basta na lang sa kwento mo, ibinigay yung deed of sale na tinago pa ng lola sa kanyang unan. No? Doon pa, tinago, pasekretong binigay sa inyo. Pero nonetheless, pag pinalabas mo ito at i-claim mo yung rights mo, natitya ko na magre-reklamo, mag-oppose yung kanyang mga anak dahil bilang anak ay compulsory heir sila at entitled sila na magkaroon ng mana sa mga ari-arian ng mga lahat ng mga ari-arian. Kasama na yung rights na yan doon sa kanyang deed of sale. So, sad to say, ito po talaga yung batas. Sana nabigyan namin ng katugunan ang inyong tanong at maging aral po ito sa maging aral sa ating lahat pag sa ganitong situation kung ano ang dapat nating gawin. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa mga hindi po natin nasasagot na mga katanungan dahil mahigit po 2,000 mga katanungan ang ating pong natatanggap araw-araw at ito po ay nag-i-increase pa. At it is physically impossible po na masagot po ang lahat ng mga ito. Bagkus, we are trying our very best na masagot po ang mga katanungan. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.